Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Kumusta ka na, Max? Kumain ka na ba? Please take care of yourself. I'm fine, hell. I'm not fine. I'm missing you so badly. Parang mamamatay ako sa pangungulila sa'yo, Max. I love you so much. Hinahanap ka ng puso ko sa bawat minuto. Hindi ko nga alam kung paano pa lumilipas ang mga oras at araw. 2 days are almost like an eternity. I'm longing for your kiss. Gusto kong madama ang yakap at haplos mo. Gusto kong marinig sa mga labi mo na mahal mo ko. Pero siguro, galit ka sa akin ano? Binitawan kita. Iniwan kita sa ere. Kung hindi ako magpaparaya, papaano ka na, Max? Ayokong masira ang kinabukasan mo. Tumigil sa pagtipa sa keyboard ang mga daliri ni Diana. Isinara niya ang laptop at hinayaang umagos ang kanyang mga luha. It had been 2 days since she left San Mateo. Tagtungo siya sa Maynila, sa isang kaibigan. Hindi siya masusundan ni Max dahil hindi naman kilala ni Moira si Thea. Ini-off din niya ang kanyang cellphone. Now, here she was lying on her friend guest room. Mukhang hindi nakatulong ang kanyang pag-iwas. Dahil hindi siya nilulubayan ng alaala ni Max. It was haunting her, katulad ng isinulat niya sa diary. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa pangungulila kay Max. Parang mababaliw na siya sa lungkot at sakit. Samantalang noon kay Carlos, ay hindi naman siya nakaramdam ng ganong katinding pangungulila. Hindi rin siya makakain at makatulog. Walang silbi ang kanyang buhay kung wala ang binata sa kanyang tabi. Hindi tama ang kanyang naging pasya. Umayaw agad siya at hindi lumaban. Nagpatalo siya ng gano'n na lamang. Hindi ka na natuto, Diana. Basta ka na lang nagdidesisyon. Palagi ka na lang tumatakas sa problema. There are risks worth taking for you, you know. There are fights worth fighting. Mas mabuti yung lumalaban at matalo kaysa matalo ng hindi lumalaban. Now, you will live the rest of your life in regrets. And Max won't forgive you for letting him down. Lihim na kastigo niya sa sarili. Mabilis na pinahid ni Diana ang mga luha at bumaba ng kama. Madalian siyang nagbihis. Isinilid niya ang laptop sa bag. Kapag kakunwan, nagmamadaling lumabas ng silid. Oh, di lalabas ka? Tanong ng kaibigang si Thea. Hinagka niya ang pisngi ni Thea. Uuwi na ako, Thea. Saka ko na lang kukunin ang mga gamit ko. I can't do this. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Max sa tabi ko. Pinahid niya ang mga luha. It had only been 2 days and it already felt like an eternity. It felt like hell. Wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak at isipin ang binata. She just could not help it. Thanks God, natauhan ka rin, sabi ni Thea. Naidaing na kasi niya sa kaibigan ng kanyang problema. Kaya mo bang magmaneho? Dalhin mo na ang kotse ko para mas madali kang makauwi. Pumasok ito sa silid. Paglabas ay ibinigay sa kanya ang susi ng kotse. Kinuha naman niya yon. Salamat. Ilang sandali pa ay tinatahak na ni Diana ang highway. Sana lang ay naroon si Max sa bahay nito. Napamura siya nang maalalang nasa drawer nga pala ang kanyang cellphone. Hindi niya matatawagan ang binata o sina Moira. God, Diana, bakit ba kasi nagpadala ka sa takot mo? Kastigo niya sa sarili. Iniwan mo sa ere ang lalaking mahal mo. Hindi ka sana tumakbo. Dapat hawak kamay ninyong hinarap ni Max ang problema. Ang tanga-tanga mo.
Pagod at gutom na si Diana, pero wala siyang pakialam. Buhay na buhay ang kanyang dugo. Habang ipinaparada ang sasakyan sa harap ng bahay ni Max, mabilis siyang umibis. Nangangatog ang kanyang mga tuhod at nanghihina ang katawan. Pero nagawa pa rin niyang tumakbo papasok sa bahay. Salamat na lamang at bukas ang gate. "Max! Max!" tawag niya. Lumabas ang isang lalaki sa front door, pero hindi si Max. "Nandiyan ba si Max?" tanong ni Diana. Hindi na nito kailangang sumagot dahil lumitaw na si Max sa front door. Ang lalaki ay agad na sumakay sa motor at umalis. Tears stung her eyes. Tinakbo niya ang kinaroroonan ni Max kahit pa tikom ang mga labi nito at nakaka-intimidate ang kaseryosohan sa mukha. "Max! Max!" she cried. Agad niya itong sinugod ng yakap. It felt like heaven to feel him against her skin. Noon, tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan. She fainted. "Max!" Agad na tawag ni Diana nang bumalik ang kanyang ulirat. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nag-iisa siya sa silid na yon. Napaluha na naman siya. Halatang galit si Max sa kanya kanina nang makita ito. Ni hindi nga siya niyakap. Pagkatapos ngayon ay hindi man lang siya binantayan. He must be really mad at her. Isinubsob niya ang mukha sa mga kamay at doon umiyak ng umiyak. Bumukas ang pinto ng silid. Agad nalalanghap ni Diana ang amoy ng mabangong pagkain dahil parang magmamarakulyo ang kanyang tiyan at ipaalala na halos 2 araw na siyang hindi kumakain. Pinahid niya ang mga luha bago sinulyapan ang pintuan. Si Max ang pumasok. May dalang tray ng pagkain. "Max, what the hell did you do to yourself, Diana?" Tanong ng binata sa iritadong tinig. Iritado man, ay hindi pa rin maikakaila ang pag-aalalang kaakibat niyon. Nabuhayan siya ng pag-asa. She looked straight into his eyes at nakita sa kanya pa rin ang puso ni Max. "I'm sorry." Naupo ito sa gilid ng kama. "Mamaya tayo mag-usap, kumain ka muna." "My God, Diana. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. If you haven't let me." Naiintindihan mo ba? "Tell you what the mirror would say. You clearly haven't been eating or sleeping enough." Lalo siyang napasigo. "Akala ko, kaya kong lumayo sa'yo, hindi pala. It feels like I'm in hell when you are not with me, Max. God, I love you so much. Patawarin mo ko." "Shh," Max said. Hindi na seryoso ang mukha ng binata. Hindi na nakakunot ang noo. At lalong hindi na nakalapat ng mariin ang mga labi. Tinuyo ng mga daliri nito ang magkabila niyang pisngi. Then, he leaned forward to plant a kiss on her forehead. Napapikit si Diana. She felt cherished. Maya-maya ay sumandok ng soup si Max, bagyang hinipan bago inumang sa kanya. "Here, kumain ka muna. Kanina pa nagwewelga ang tiyan mo." Masuyong sabi nito. "I'll deal with you later." Hindi sa paglayo mo kundi sa pagpapabaya mo sa sarili mo. Max, namalibis na naman ang mga luha ni Diana. Bakit nga ba naisip niya? Nakakayanin niyang lumayo sa lalaking mahal na mahal. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Max. "Stop crying, Diana, please. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin alam ang epekto ng luha mo sa puso ko. Bawat patak ay tila aspilin na tumutusok sa puso ko. Bear that in mind, will you? Now, take this. Kumain ka na. At ubusin mo to." Muli nitong iniumang ang kutsara sa kanya. She took it. Hanggang mamalaya ni Diana na naubos na niya ang pagkain. She was hungry but she never knew she was that famished.
Pagkatapos kumain, ay pinaliguan siya ni Max, bagamat hindi nito binasa ang kanyang buhok. Mga damit ni Max ang isinuot niya. Pagkabihis ay parang babasaging kristal na binuhat siya ng binata at idinuposito sa kama. Max cuddled her into his arm. Nagsusumiksik naman siya sa dibdib nito. Matulog ka muna. You look restless. Masuyo nitong sabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Agad naman siyang hinila ng antok. Huwag mo kong iiwan, Max. Humigpit ang yakap niya rito. Sinagot naman yun ni Max ng mas mahigpit na yakap. Diana felt good and heavenly. Hinding-hindi na niya tatangkain na umalis sa tabi ni Max. She would stay with him until the end. Hinagka ng binata ang kanyang ulo. Hindi ako aalis sa tabi mo. Matutulog ka sa bisig ko. Sige na. Sleep now. Kailangan ng katawan mo ng pahinga. I'm sorry, Max. I love you. Mahal din kita. Mahal na mahal. And I promise, I'll fight for you no matter what. I'll fight for you. And I will love you till the end of forever. Ang mainit na dampi ng hininga ni Max na tumatama sa noo ni Diana ang tuluyang gumising sa kanyang diwa. Napangiti siya, knowing that she left in Max's arm, and she woke up in his arm, brought incomparable happiness. Buo na agad ang kanyang araw. Nagmulat siya ng mga mata, nakaunan siya sa braso ng binata, at nakayakap dito. Si Max naman ay nakayakap din sa kanya, at nakadantay ang isang binti. They look so intimate. Nasupresa pa siya nang makitang umaga na. Napakahaba ng kanyang naging tulog. And she slept so soundly. Dahil sa puyat, she doubted it. Nakatagpo siya ng kapayapaan dahil naroon siya sa bisig ng taong mahal niya. Bumalik ang paningin ni Diana sa mukha ni Max. Fondness lurked in her eyes. Tumaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng binata na tinutubuan ng stubble. Then, she traced the bridge of his nose. Umungol si Max bago humigpit ang yakap sa kanya. Ang sunod na hinaplos niya ay ang mga labi nito. Gumuhit ang mga ngiti sa mga labing iyon. Good morning! Bati niya bago dinampian ang halik ang mga labi ni Max. Sa isang mabilis na kilos, ay napailalim siya sa katawan ni Max. Napahagik-gik siya. He opened his eyes. Kalabisan mang isipin pero nahigit pa niya ang hininga ng tuluyang matunghayan ang mga mata nito. They look so wonderful. Higit sa lahat, nababanaag niya ang nilalaman ng puso ni Max para sa kanya. Kumustang pakiramdam mo? Tanong ng binata sa paos na tinig. And that voice sent shiver down her spine. Tension coiled around them. Max's eyes turned smoky with need. Pinagsalikop ni Diana ang mga kamay sa batok nito. Wala nang mas bubuti pa sa pakiramdam ko kapag ka nasa loob ako ng mga bisig mo. Wala nang sasaya pa sa pakiramdam na gumising sa umaga at ikaw ang mamumulatan ko. You made me feel complete and content, Max. And I am so in love with you. Dinampian ni Max ang halik, ang kanyang noo. Pababa sa ilong. Her lips were already parted waiting to meet his lip. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, ay nauwi yon sa isang makapugtong hiningang halik. Her body arched involuntarily, for she wanted to feel the length of his body against her skin. Bumaba ang mga labi ni Max sa kanyang leeg. Ang isang kamay nito ay nasa loob ng kanyang damit. Max, tawag ni Diana, habang habol ang hininga. May bumubusina, Max. Natigilan si Max. Baka si Laura. Ibinagsak nito ang sarili sa kanyang tabi at bumuntong hininga. Hinawakan ni Diana nang mahigpit ang kamay ng binata. Then, she kissed him. Isang pagkakamali ang pag-alis ko sa tabi mo pero natuto na ako, Max.
Hindi na kita iiwan. Kasama mo ko sa laban na to. Haharapin natin siya na magkasama. We'll fight for our love and for our happiness. Bumangon siya. Promise, I'll never give up on you, on us. Hindi posible ang hinaharap kapag wala ka sa piling ko. Thank you. It means a lot to me. Basta magkasama tayo, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok. Ang pagmamahal natin sa isa't isa ang magiging sandata natin. Come, harapin na natin si Laura. Bumangon na sila ni Max. Hindi na nag-abalang magpalit ng damit si Diana. Ano? Kung makita ni Laura ang damit ni Max, ang kanyang suot. Ano kung makita ni Laura na damit ni Max ang kanyang suot? Ano kung makita ng babae na namamaga ang kanyang mga labi dahil sa isang mainit na halik? Much better. Kung hindi lang yon ang isipin nito, dapat malaman ni Laura na hindi niya iiwan si Max. Laura? Sabi ni Diana sa bisita ng pagbuksan ni Max ng pinto. Magkasalikop ang mga kamay ni na Max at Diana. At naramdaman ni Max nang bahagyang pinisil ni Diana ang kanyang kamay. He squeezed her hand back. Sinulyapan din niya ang dalaga at bahagyang hinitian bago ibinalik ang atensyon kay Laura. Hindi maipagkakaila ang gulat na rumihistro sa mukha ni Laura nang makita nito si Diana sa bahay niya. Hindi mahirap hulaan kung ano ang iniisip nito. Obvious naman na magkasama sila ni Diana sa buong magdamag at hindi matatawaran ang kanyang saya dahil sa possessiveness na ipinapakita ni Diana. Bukod sa magkahawa kamay, ay nakayaka pa ang dalaga sa kanyang braso. Good, he thought. Mabuti nga't narito si Diana sa tabi niya sa mga oras na to. Totoong sumama ang kanyang loob nang umalis si Diana. But he let her be. Alam niyang marirealize din ng dalaga na hindi magiging katulad ng dati ang buhay nito kapag nagkalayo sila. Hindi niya kaya na mawala sa tabi niya ang dalaga sa lahat ng oras. Gayunpaman, nauunawaan din naman niya ang pinagdadaanan nito. So, he gave her time. Isa pa, hindi alam ni Diana na alam niya kung saan ito matatagpuan. That day when Diana became extra aggressive on their physical union nang humiling ito na mamasyal sila at magsimba. Kinutuban na agad siya sa iniisip nito. So he called one of his friend at pinasubaybayan niya ang dalaga. Aayusin lang niya ang lahat bago niya ito sunduin. But Diana showed up yesterday. Mabuti na rin yon. At least napatunayan niya na mahal talaga siya ng dalaga at hindi nito kayang mawala sa tabi niya. Kamin Laura, may pag-uusapan tayo, hindi ba? Sabi ni Max sa babae. Pinukol ni Laura ng tingin si Diana na para bang nais nitong paalisin ang huli. Diana will stay. Maotoridad na sabi ni Max. She'll be my better half soon. At wala akong ililihim sa kanya. Kaya maririnig niya kung ano man ang pag-uusapan natin ngayon. Everything. Ilang sandali pa ay magkakaharap na sila sa sala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko na ng sagot mo, Max, sabi ni Laura. Matalim ang tinging ipinupukol nito kay Diana. Lihim na lang na napapangiti si Max dahil hindi naman nagpapa-intimidate si Diana. My answer is final, Laura. I can't. And I won't marry you. Kung may pakakasalan man ako, si Diana yon. Tanging siya lamang ang gusto kong makasama. Sa bawat sandali ng buhay ko, matatag niyang wika. Pero kailangan ng anak mo ng isang ama, sigaw ni Laura. Ipagkakait mo ba yun sa kanya? Panagutan mo ang responsibilidad mo, Max. You owe it to your child. Nagtaas si Max ng kilay. Hindi niya maiwasan ang pagguhit ng mapang-uyam ng ngisi sa kanyang mga labi. Binigyan pa niya si Laura ng isang nagahamong tingin. Anak ko? Really? Tila na estatwa si Laura sa pagkagulat sa kanyang tanong. Si Diana naman ay napasinghap.
Sa sulok ng mga mata ni Max, nakita niya ang nagtatanong na tingin ni Diana. Hindi mo ako kilala, Laura. Wala kang idea kung paano ako mag-isip. Yet, you underestimate me, ha? Tumayo siya at tinungo ang isang drawer. Mula roon ay kinuhang envelope na dinala kahapon ng kaibigan niyang private investigator. Bumalik siya at inilapag yon sa mesita. Bigla kang darating at sasabihing, anak ko ang dinadala mo? Did you really think I'd buy it that easily? I'm not a fool, Laura. I'm not a fool. Iniisod niya ang envelope. Palapit kay Laura. Buksan mo at nang makita mo kung ano ang natuklasan ng PI na inupahan ko. And I highly commend him. Sa maikling panahon, marami siyang nalaman tungkol sa isang Laura de la Vega. Malakas na napasinghap si Laura. Mas maputi pa yata ito sa papel. Tila nauumi din ang dila nito dahil hindi magawang sumagot. Hindi rin nakaligtas kay Max ang pag-iwas ng mga mata nito, pati na ang panginginig ng kamay. He knew that body language. Alam niyang nasa panig niya ang mga sandaling iyon. Max, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Diana. Hindi mo anak ang bata? On the child could be mine, Diana. Could. Pwede ring anak ko yon ng isang pamilyadong politician at napag-alaman na inuupahan ko ang investigador na karelasyon ni Laura. Tama bang impormasyon ng PI ko, ha, Laura? If you will insist that the child is really mine, then I want a DNA test. Oh my God! Tutop ang bibig na usal ni Diana. Pagkatapos ay tumayo. I get it. Oh my God! Kaya ba gano'n na lamang ang pag-alala mo sa reputasyon at pangalan ng lolo mo? Kailangan mo ng panakip butas? Si Max? God! How could you do that? Ang lakas ng loob mo na magbantang sisirain mo ang pangalan ni Max at ipakukulong siya kapag hindi kanya pinanagutan? You pulled me. Kumunot ang noo ni Max. I'm sorry. Anong ipakukulong niya ako? Naguguluhan niyang tanong. May hindi ba ako alam, Diana? Binantaan ko si Diana na kung hindi siya lalayo, si Laura ang nagsasalita sa basag at nanginginig na tinig. Hindi na ito makatingin sa kanila. Kung hindi siya magpaparaya ay sisirain ko ang pangalan mo at ididimanda kita ng rape. What? He exclaimed in disbelief. Ngayon ay nauunawaan na ni Max kung bakit lumayo si Diana. Ang kapakanan pala niya ang iniisip nito. My grandfather has nothing to do with. Sorry. Are you really sorry? Mataas ang tinig na tanong ni Diana. Maninira ka ng relasyon, Laura. Para ano? Para mapagtakpan ang pagiging immoral mo? Sabihin mo, anak nga ba ni Max ang pinagbubuntis mo? Hindi makasagot si Laura. Dinampot nito ang bag at biglang tumayo. Patawad sa gulong idinulot ko sa inyo. I was just desperate. Nito bago nagmadaling umalis. Ang sunod na narinig nila ay ang tunog ng papaalis ng sasakyan. Ibinuka ni Max ang mga bisig kay Diana. Pumaloob naman doon ang dalaga at mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. It's over, my love. Yung lalaking naabutan ko rito kahapon, siya ang private investigator na inupahan mo? Tanong ni Diana kay Max. Parang hindi pa rin niya mapatunayan o mapaniwala sa sarili ang naganap. Kani-kanina lamang. Just like that, the problem was solved. Tumango si Max. Hindi agad ako naniniwala sa mga naririnig ko lang. I searched for evidence. Isa pa. Gusto ko talagang humanap ng dahilan para masolusyonan ang bagay na to. Mabuti na lang at hindi masyadong discreet si Laura sa naging relasyon niya sa politikong yon. Kaya nahalukay agad yon ng PI.
In case the child is really mine, buo pa rin ang paninindigan ko na panagutan ko ang responsibilidad ko sa bata. Pero, hindi ko pa kakasalan si Laura, kahit pa umabot kami sa korte. I almost gave up, Max. Nagsisising usal ni Diana. Niyakap at inalo naman siya ni Max. Sa simula pa lamang ay naiintindihan ko na ang damdamin mo. I understand how hurt and devastated you must have been. Naulit ang kahapon. God knows I'll do anything to spare you from any form of pain. Tapos ngayon, malalaman ko pa na may iba ka palang dahilan. Ang kapakanan ko pa pala ang iniisip mo. I love you more for that. Kaya lang, Diana, gusto kong hilingin na sana, ano man ang gumugulo sa isip mo, please, share it with me. Sumubsob siya sa dibdib nito. Oo, Max, mula ngayon, mas magiging open ako sa'yo. Max cuffed her face. Dapat mo ring malaman na wala akong balak na sukuan ka. Aayusin ko lang problemang ito. Pagkatapos nun, ay susundan na kita saan mang sulok ng mundo ka naroon. If you think you can hide from me, think again. Babaligtarin ko ang mundo, makita ka lang. Ganyan kita kamahal. Nagiinit ang mga mata ni Diana. Damang-dama niya ang mga sinseridad sa binitawang salita ng binata. It touched her heart. Napakaswerte niya. At dumating sa buhay niya si Max. He was a rare gem that she would treasure for the rest of her life. Marry me, Max. Sabi niya, kasabay ng pagpatak ng mga luha. Nanlaki ang mga mata nito. You are proposing? Salo niya. Hindi na ako makakapaghintay sa proposal mo, kaya ako na lamang ang magpupropose. Kahit wala akong singsing. Kahit wala akong idea kung ano ang dapat kong sabihin. Kahit ninenervyos ako. Marry me. Gusto kong legal ka na maging akin. Gusto kong nasa tabi na kita sa bawat pagpintig ng puso ko. I want to share with you my everything. Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil pinatahimik na siya ng mga labi ni Max. He kissed her senseless. Hindi naman siya nagpatalo at sinagot ang halik nito, hoping that her love for him would flow from her kisses. Intensyon kong pakasalan ka sa lalong madaling panahon, Diana. Wala akong balak na pakawalan ka. Habol, ang hiningang sabi ni Max nang matapos ang halik. Sinalubong nito ang kanyang mga mata. He was trying to open his heart through his eyes. At hindi naman nabigo si Max. Nakita ni Diana ang walang hanggang pagmamahal na nakasungaw sa mga mata ng binata. And I will love you till the end of forever. Till the end of forever, Max. And beyond that, I love you. Hindi matatapos ang nobela ng buhay ni Diana sa pagkakatagpo niya kay Max. In fact, magsisimula pa lang uli siya sa panibagong kabanata. And that will be the beginning of her happy ever after with the love of her life, Max. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po.